higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo manalangin. Aming Diyos, humingi kami ng inyong karunungan upang maunawaan ko ang inyong salita o Diyos sa aming kalagitnaan sa hapon na ito. Nawa ang inyong Santo Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Bigyan niyo kami ng inspirasyon sa aming kaluluwa, sa aming espiritu, upang magamit namin ito sa pagpapalatagpan ng aming pananampalataya. Patuloy nawa kami, O Diyos, na lumago sa pagkakilala sa inyo, sa inyong katangian, sa inyong kayang gawin sa buhay namin. Ipaunawa niyo sa amin yung inyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Pag-usapan po natin, no, unahin ang tunay na mahalaga. Ano ba yung tunay na mahalaga? Ang Diyos na nagkakaloob ng lahat, ang siyang tunay na mahalaga. Ano ba yung valuable dito sa mundo? Ano ba yung pinakamahalaga? Sa mga estudyante natin, ano yung pinakamahalaga sa inyo? Pag-aaral, cellphone, di ba? Ano pa? Kung ano yung prioridad natin, yun yung unahin natin, di ba? Tama ba? Sa mga nanay dito, no? Mga magulang. O sabihin natin sa mga estudyante na rin. What is your priority? Pag sinabi priority, ano nga yun? Prioridad, ano yun? Yun yung mahalaga sa'yo, di ba? Yun yung importante sa'yo. Pero ang tanong, alam ba natin kung ano yung dapat na prioridad natin sa buhay? Ano ba talaga? Di ba kayo nalilito? Mag-aaral na lang, mag-aaral ba ako o magjujowa na lang? Mga ganun, no? Nalilito, no? Tibet na tawa eh, no? May jowa ka, Tibet. May jowa si Tibet. So sa mga nanay, halimbawa, ano yung mas mahalaga? Yung pagluluto o yung anak nyo? Siyempre, alam niyo yung sagot, di ba? Yung pagluluto, hindi, joke lang. Yung anak nyo, siyempre, no? So, kunwari, habang nagluluto ka, kunwari si Hailey, no? Pinakabata sa atin, si Hailey. No? Nakabukas yung kala, nagluluto si Ate Mai, no? Naghihiwa siya ng gulay, no? Tapos si Hailey, nakita niya, papunta dun sa may kalan, no? Balak hawakan yung kumukulong ano, no? Kasirola, no? So, bilang isang nanay, ang tanong, iiwan mo ba yung paghihiwa ng gulay, halimbawa, para hawakan si Kylie, di ba? No? Siyempre, 100% sure ang sagot ni Ate Mai, iiwan niya yung ginagawa niya. Dahil priority niya, mahalaga sa kanya si Hailey. Dahil hindi pa sapat yung isipan ni Hailey, hindi niya pa alam na pwede siyang mapahamak doon sa kumukulong ano yun, kaserola, di ba? O sa apoy, di ba? Siyempre, yung mga ganyang bata, no? Nag-explore pa yan eh, di ba? Tapos yung mga ganyang bata, selfish pa yan, no? Akin to, ganyan pa yan, no? Kasi hindi pa niya alam yung kanyang kapaligiran, no? Kumbaga wala pa siyang muwang sa mundo. Pero bilang magulang, alam natin kung ano yung ating prioridad, no? Subukan po natin yung inyong pagpili sa dalawang bagay, no? Sige po, mag-quiz nga tayo. Alin ba yung mas mahalaga? Kalusugan o kita? Si Jem, pwede sumagot na kahit pag magtaas na kamay. Kalusugan daw. Kagamitan o pagkain? Pagkain. Kaibigan o pamilya? Gagaling nyo ah. Pera o dangal? May narinig ako, pera. Simak mo ba? Pag-aasawa o pag-aaral? Wow, pag-aaral. Ito ba? Parang ano eh, parang iba eh. Pag-aaliw o kapayapaan? Kapayapaan. Bisyo o buhay? Buhay, syempre. Cellphone o relasyon? Cellphone. Cellphone. Dahil bakit ko tinanong yun? Kasi cellphone, nakakasira din ng relasyon niya kapag masyado kang na-addict. Nakita niyo ba yung mga pamilya ngayon, no? Sa pagkainan dati, nagkakwentuhan sila. Pero ngayon, yung modern family nga raw na pinoportray, puro mga tablet, may cellphone, no? Hindi na nag-uusap sa pagkainan. No? Pero nung mga 80s, 90s, no? Panahon ni Ate Isabel, talagang
At sabi talaga nakita niyo. Talagang ano po, no? Yung bonding ng family, no? Ngayon yung mga kabataan, pa-TikTok na lang, no? Yung mga kabataan noon, no elementary days, high school days, nagbubungkal sila ng garden, no? So gumagawa sila ng mga makabuluhan. So yun yung patibong o trap ng ating modernong lipunan. Pero ngayon, balik tayo dito. Paano kung ang tanong, ano ang pipiliin nyo? Diyos o mundo? Diyos, siyempre, no? Ayaw natin, mapabilang na tayo sa mundo. Di ba? Nakakahiya, di ba? Alam niyo ba, may isang taong mayaman na walang panahon sa Diyos, dahil patago pa yung kanyang business, yung kanyang negosyo, very successful. No? At ayaw niya ng mga pagsimba-simba, Bible study, no? Pero isang araw, nagkaroon po siya ng cancer. At may taning na yung kanyang buhay. Pero biglang sa isang iglap, gusto niya nang manalangin, gusto niya nang magbasa ng Bible, gusto niya nang magsimba, no? Gusto niya nang umattend sa mga gawain ng Diyos. Na hindi naman niya ginagawa nung panahon na wala siyang cancer. Bakit ganun rin nagbago? Kung kailan may cancer ka, saka ka lumapit sa Diyos. No? Bakit kaya? Ano yung sagot? Kasi hindi niya prioridad yung Diyos sa buhay niya. No? Prioridad niya yung yumaman. May masama ba doon? Wala namang masama sa gusto natin yumaman, diba? Pero ang issue here is the priority. Ano ba yung pinakamahalaga sa'yo? Yung pagyaman mo? Kahit na ang kapalit nito, yung kaluluwa mo, no? Mabulid sa dagat-dagat ng apoy, sa impyerno. Kaya nga yung mayaman na yun, napabayaan niya yung kanyang sarili. No? Nalibang siya sa, syempre kapag maraming pera pumapasok sa iyo, parang wala ka nang gana kumain yan no? Kasi exciting yung yung maraming pera di ba? Pasok sa bank account mo, no? Hindi ka na rin masyadong magpapasyal-pasyal kasi nalilibang ka, padami ng padami, no? Alam niyo ba yung napanood niyo na yung Squid Game? Di ba yung pot nila doon, padami ng padami yung di ba? Yung pera, kaya yung mga tao, kahit anong pinapatay sila, hindi sila nag-quit sa game. Kasi, iniisip nila, mananalo ako. No? Makukuha ka kung napakaraming pera na to, limpak-limpak. We are selfish, that's why we don't have time for our Creator. Makasarili kasi tayo, kaya wala tayong panahon sa ating Diyos. You know, yung salitang, we don't have time, ay isang alaman lamang yun. Laging may panahon. Kasi kung prioridad mo yun, halimbawa ako, kahit busy ako, pero pag nagaya yung kapatid ko ng basketball, no? Binibigyan ko ng time kasi gusto ko mag-basketball Diba? May kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. No? It shows na hindi interesado sa iyo yung tao pag hindi ka nire-replyan. No? Pagka hindi ka mahalaga, hindi ka sisiputin. No? So, for example, yung SKK, di ba? Actually, marami tayo No? Siksikan na nga tayo sa bahay ni Makmak. Kaya tayo lumipat dito. Tapos, nung lumipat dito, parang bumoti tayo, di ba? Nakatawa si Kamak di ba? So, kailangan natin mag-isip-isip kasi 2025 na po, di ba? Alam niyo ba yung umuugong na digmang pangmundo, no? World War III, no? Naka-prophesy po yan sa salita ng Diyos, no? Sabi sa Mateo 24, maglalaban ng kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa. Mangyayari yan sa mga huling araw. At pag narinig nyo yung mga balitang yan, ibig sabihin, malapit na akong dumating, sabi ng Panginoong Jesus. No? Hindi natin ma-deny yung katotohanan na sa news, sa Middle East, no? At dito sa West Philippine Sea, no? Tumukulo na yung digmaan. No? World War. Dalawang bagay yung gusto kong ibahagi sa hapon na to. No? Una, sabi dito, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin pagbibigay kahalagahan sa kaharian ng Diyos? Kingdom living. Pamumuhay sa kaharian ng Diyos. At sa New Testament, sa panahon natin, church living. No? Church living. Yung kingdom living sa panahon ni Jesus, today,
sa New Testament ay church living, church life. Meron ka bang church life? Meron ka bang panahon sa spiritual life mo? Di ba ang tao, binubuo ng tatlong elemento, no? Meron tayong katawan, meron tayong spirito, meron tayong kaluluwa. At pag pinabayaan mo yung isa sa mga tatlong yon, kunwari puro katawan na yung inatutok mo, hindi ka healthy sa spirit and soul, no? Meron ka rin sakit. Karamihan ng mga Pilipino, sakit psychosomatic. Alam niyo may psychosomatic? Sa isip lang. Kasi overthinking, kaka-overthink nyo. Sa mga nag-overthink nito, at tumawa si Ate Ana, tsaka si Ate May. Diba? Pag nag-overthink ka, maraming sakit. Akala mo sakit, pero hindi talaga sakit. No? Even yung mga students natin, nag-overthink na rin yan. No? Sa dami ng kanilang ginagawa, yung performance, diba? Binigradean sila based sa kanilang mga pinapasa. Diba? So nakaka-pressure yun, no? Hindi yun madali. Pag wala kang pinasa, wala talaga. No? Bagsak ka. Pangalawa, pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Dalawang bagay kasi dito yung sinabi ng Panginoon. Bigyan halaga nyo yung karya ng Diyos. Pangalawa, yung pamumuhay ninyo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, mapanahuli yung 4 na uri ng relasyon na nasira nung nagkasala ang tao. Relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating sarili, relasyon sa kapwa, at relasyon sa kapaligiran, sa environment o sa mundo nating ginagalawan. So, kailangan natin mamuhay gamit yung patnubay ng salita ng Diyos. Ang tawag ko dito ay biblical na pamumuhay. No? Kaya nga po meron tayong salita ng Diyos. No? Ang Diyos, hindi siya magpapakita sa atin. No? Iniwan niya na lahat dito yung dapat natin malaman. No? Kailangan natin bulatin yung ating Biblia. No? Sabi nga ng kanilang boksingero na naging senador dati, si pambansang Manny Pacquiao, sabi niya, yung Biblia ay manual ng iyong buhay. Alam mo yung manual? No? Pag meron kang binili na, kunwari, hair dryer, paano gagamitin? May manual yun, di ba? No? O di kaya, television set, di ba? May manual yun. Pagka hindi mo binasa yun, simple lang naman gamitin yung TV, no? Pero may mag-miss ka na importante. No? Halimbawa, bumili kami ng TV. No? Kung hindi ko binasa yung manual, baka nasira ko na bakit? Nakalagay ko na doon, sensitive yung LCD, hindi mo pwedeng diinan. Hindi ako pa naman pag umawak, madiin. No? So pwede ko palang masira yung hindi ko binasa. Kaya ngayon, takot ako yung LCD, ganun lang. No? Sensitive pala yung mga bagong TV ngayon, no? Yung LCD na yan. No? So, balik tayo doon. May pangako na kasama itong talata na ito. Kaya alam nyo, salungguhitan nyo na sa mga Biblia nyo ito. No? Sabi dito, ang lahat ng bagay na ito ay ipagkakaloob sa inyo. Ano ba yung ipagkakaloob sa inyo na tinutukoy dito? Sabi niya, bigyan niyong halaga ang ngalan ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang lahat ng bagay na ito ay darating sa inyo. Ano ba yung mga kakulangan natin? Unang-unang, pananalapi. Diba? Resources. Yung resources, pananalapi. Oportunidad. No? Yung kahirapan, istruktura yan ng lipunan na ginawa ng mga mayayaman para tayo mahihirap, lalo maghirap, at yung mayayaman, lalo magyaman. No? Napapansin nyo ba yun? Tayo mga mahihirap, hindi tayo makapag-aral sa Lasal, Ateneo, sa magagandang school na may pangalan. No? Napupunta tayo sa public, no? Sa mga hindi nilang private school. Mababa yung chance natin, opportunity natin, no? Para makakuha ng magandang trabaho. No? Kaya nga, napaka-importante yung mga kabataan maging scholar, no? Sa university, no? Katulad ng dalawang nasa likod natin, no? Kasi may chance sila, no? Meron silang panlaban, no? Pero wala tayong opportunity, wala tayong pribileyo, no? Kasi struktura yan. Pero sabi ng Panginoon, pangako niya, ang lahat ng bagay na ito ay pagkakaloob sa inyo. Tapos ito pa yung mas matindi, yung verse 34. No? Basahin nyo ito, yung verse 34. Sabi dito, huwag alalahanin ang araw ng bukas, hayaan mo ang bukas ang mag-alala para sa kanya. Grabe, no? Do not worry for tomorrow will worry for itself. Sino dito nag-aalala para bukas? May baon pa kaya ako?
May sasainin pa kaya kami? May pambayad kaya ng Mirando, ng tubig, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yung bukas, sapagkat yung bukas ang siyang mag-aalala para sa sarili niya. No? Tapos yung dulo nun, sapat na ang suliranin niyo sa bawat araw, sabi ng Panginoon Jesus. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay pambobola ng ating Panginoon Jesus sa atin? Ang ibig niya sabihin, every day, araw-araw ng buhay mo, magtiwala ka sa Panginoong Jesus. No? Every day, kailangan mong insayuhin yung pananampalataya mo. Hindi mo sabihin na, may pananampalataya naman ako sa Diyos tapos na. Yung pala, last week ka pa nanampalataya. Ngayon, hindi ka na nanampalataya. Di ba? Mas nanampalataya ka pa sa Bombay, no? Pahiramin ka. Di ba? Minsan, ganun tayo, no? Ang tinuturo sa atin ng Diyos, everyday, araw-araw, yun sa hindi mo practice your faith. No? Practice your faith. Ang tema po ng mensahe na to, yung binasa natin, ay pananampalataya sa Diyos. No? Binibigyan din dito ng Panginoong Jesus sa kanyang audience, sa mga Hudyo, na kailangan niyong magtiwala sa Diyos. Kailangan niyong isayuhin yung pananampalataya niyo. Halimbawa si Pedro. Alam niyo ba yung kwento ni Pedro? Magdamag siyang ng huli, pero wala siyang nahuli kahit isang pirasong isda. Pero nung sinabi ng Panginoon, ihagis mo ngayon ng bato, kawiroon. Anong ginawa ni Pedro? Nagreklamo pa siya? Hindi siya nagreklamo. Sabi niya, sige Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. Binuhin mo isang veteranong mangingisda, no? Magdamag, walang huli, tapos si Jesus, isang karpentero, anak ng karpentero, di ba? No? Tinuruan niyo yung veteranong mangingisda. Anong naging resulta? Pag nabasa niyo yung kwento na yun, napakarami nilang huli. Ang description doon ni Lucas, yung sumulat, halos mapunit yung lambat sa sobrang bigat ng huli. Tapos yung dalawang bangka halos tumubog. No? From zero to abundance. Kaya magawin ng Diyos yun sa mga buhay natin? Naniniwala ba kayo? Yung hindi nag-amen, wala kayong blessing. Wala kayo. Si Kuya Mac, may blessing to, nag-amen. No? Hindi, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng amen? No? Siya nawa. No? Confirmation that you have faith in your God. Kaya huwag kayong matatawa pag sinabi niyo yung word na amen. No? Kasi pangalan niya ng Diyos. Hindi niyo rin yan pwedeng baguhin. Yung pangalan niyo yung salitang amen. No? Pag sinabi mong amen, ikaw ay naniniwala, no? Kiniklaim mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sige, sabihin natin amen. Amen. No? Dumami-dami, parang marami na yung gusto ng blessing. No? Lahat naman tayo gusto ng blessing, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, sa John chapter 10 verse 10, bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Tanungin niyo yung matabi niyo, ang buhay mo ba ay ganap at kasiyasiyan ha? Pag hindi pa, ano yung kulang natin? Baka lumalayo tayo sa Diyos. No? Baka hindi natin priority yung Diyos. No? Parang binibigay nyo lang sa Diyos, tira-tira. No? Okay, may wala akong pasok ngayon, sige, nagsisimba ako. Bakasyon ko naman, sige, pupunta ako kay Ryan. No? Pero kapag yung mga bagay na abala na tayo, kinakalimutan na natin yung Panginoon. Yun yung tunay na mahalaga No? Tsaka may pangako yun Ang susi ng pagpapala, sabi niya, unahin mo yung kaharian ng Diyos at yung pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano yung ibibigay ko sa'yo? Naintindihan niyo ba? No? Ang lahat, verse 33, ang lahat ng bagay na ito ay ipagkakaloob ko sa inyo. Yung sinasabi niya, yung material things sa mundong ito, ibabagsak ko sa'yo. But in one condition, ano yung condition? Unahin mo yung Diyos. Subukan mo unahin yung Diyos at hindi ka mawawalan. Hindi ka mauhuli pag inuna mo yung Diyos sa buhay mo. Bata, matanda, student, parents, no? Lahat tayo dapat unahin yung Diyos sa buhay natin. Gusto mong maging successful sa pag-aaral? Gusto mong maging magna cum laude, salutatorian, valedictorian? Kailangan mo magkaroon ng time sa Diyos. Hindi puro pag-aaral. No? Wala masama doon. Pero if you don't have time, yung spiritual and soul mo, hindi kompleto yung iyong buong pagkatao. No? Kasi tripartite being tayo
No? We are composed of body, soul, and spirit. Sa mga Greeks, a sound mind and a sound mind and sound body. No? Sa kanila naniwala sila, kailangan yung spirit mo maayos para healthy ka, hindi lang katawan. Nakita na ba kayo ng mga Greeks, ancient Greeks? Mga katawan nila po malalaki. Yung mga dimulto na ang lalaki ng katawan, di ba? Physically fit sila. Pero hindi sila physically fit pag yung stress sila, no? Nag-overthink sila. No? Kaya nga kung sunod yung meditation, sa panahon natin yoga. Pero sa buhay Kristiyano, pagbubulay ng salita ng Diyos dapat. No? Alam niyo ba, approved ng science, no? Yung kapag nag-meditate tayo, pag nag-pray ang isang tao, no? Nagkakaroon siya ng inner peace. No? Based sa MRI, no? Nakikita. No? Yung mga brain cells natin ay umaayos. So panguli, ang talatang ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa pangako ng Diyos. Ang susi ng katagumpayan sa mga alalahanin natin sa buhay. Pag marami tayong worries, no? Tandaan natin yung talatang ito. Mateo 6:33-34. Balikan nyo sa mga Bible nyo. Huwag mong hanapin yung mga bagay sa mundo. Hanapin mo ang may kakayahang magbigay ng lahat ng mga bagay na ito sa iyo. Sino ba yung may kakayahang magbigay ng lahat ng bagay? Walang iba kundi yung ating